Una sa lahat, sino nga ba ang mga tinatawag na Hudyo o Jews? Kung babalikan natin ang pinagmulan ng Israel which is si Jacob, pang-apat niyang anak si Judah at ito ang ninuno ng mga Hudyo. Mula kay Judah, naging kabilang sa angkan nito si Haring David at Haring Solomon. Maging si Jesus ay kabilang sa lahing ito, kaya nga tinawag si Jesus na Lion of Judah. Pero sa panahon ngayon, kung tatanungin mo kung sino ba ang mga Hudyo, ang sagot ay nakadepende kung ang pag-uusapan ba dito ay reliyon o national approach. Generally, sa modernong paggamit ng salitang Hudyo, nakailalim ito sa tatlong klase. Una, ang taong pinanganak sa pamilya ng mga Hudyo, sumunod man ito o hindi sa reliyon, Hudyo pa rin itong matatawag. Pangalawa, ito yung mga taong pag trinace ang ninuno ng isang babae ay makikita na kabilang ito sa angkan ni Judah. Traditionally kasi, ang angkan o lahi ng mga sinaunang Israelita ay tinitrace lang sa mga lalaki. Pero mula noong taong 10 hanggang 70 CE o Common Era hanggang sa modernong panahon, ibinibilang na ang ninuno ng babae sa tracing ng mga Hudyo. Pangatlo, ito yung mga wala namang background o ninuno na Hudyo pero nag-convert sa religion ng Judaism. Ibig sabihin, kapag nag-convert ka sa reliyong ito, ibibilang ka na o tatawagin na bilang Hudyo. Maraming naganap at matindi ang pinagdaanan ng mga mamamayan na kaharian ng Israel at kaharian ng Juda. Maraming pagsakop ang pinagdaanan nito. Karamihan sa mga mamamayan, ibinenta at ginawang alipin sa dayuhang bansa at marami pang iba. Isa sa bahagi ng mundo na napuntahan ng mga Hudyo ay ang Europa. Mabilis ang pagdami ng populasyon nito at naging banta sa ekonomiya lalo na sa Germany at Austria. Kung gusto nyo mapanood ang buong detalye niyan, may ginawa na ako last year pa na video tungkol dyan. Lagay ko na lang yung link sa description box. Noong early 1930s, ang mga Hudyo mula sa Germany, Austria at ibang bahagi ng Europa ay nag-alsabalutan at tumakas dahil that time nais na sila patayin ng Nazi. Ang Nazi ay isang malaking partido na pinangungunahan ni Adolf Hitler na kumukontrol sa German state sa pamamagitan ng dictatorship. That time, hindi pa pumuputok ang World War II. Sa pagtakas ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, naghahanap sila ng ibang bansang mapupuntahan. Sumulat sila sa mga embassies, maging sa mga world leaders na nakikiusap at nagmamakaawa na buksan ang pintuan ng kanilang bansa para sa kanila. Daan-daang sulat ang dumating sa United States at sa Commonwealth Government ng Pilipinas. Merong magkakapatid na negosyante. Ang pangalan nila ay The Frieder Brothers. Sila ay may negosyo rito ng sigarilyo sa Pilipinas. Lumapit sila sa presidente ng Pilipinas that time at ang presidente ng panahong yun ay si Manuel Quezon. Sabi ng magkapatid sa presidente, baka pwede nyo tanggapin ang ilan sa aming mga kalahi na Hudyo na wala nang mapupuntahan. Ang isa sa accounts na isinulat ng magkapatid, ito ang sinabi, I was able to talk to the Philippine president and his reply was simple. He said, as a Christian, how could I reject the people who are the same ancestry of our Lord Jesus? Sa simpleng sagot na yan ni Manuel Quezon, dito nagsimula ang katakot-takot na pagpaplano. Pagre-request ng permiso, saan ba sila pupunta, ilan ba sila makakapunta rito, at saan ba sila ilalagay. Bakit kailangan ng permiso? Kasi bagamat ang pinuno ng Pilipinas noon ay si Manuel Quezon, ang bansa that time ay nasa ilalim pa ng kontrol ng American Commonwealth. Kaya ang desisyong ito ni Quezon ay talagang komplikado. Maraming obstacle ang kailangan daanan. Although nangako naman ang US na magiging independent naman ng Pilipinas by the year of 1946, kumbaga transition period lang ito para tulungan ng bansa na makapagtayo ng sariling gobyerno. Dahil nga kontrolado pa ng US ang Pilipinas noon, ang pagtanggap sa mga Hudyo ay talagang komplikadong bagay. Ang sinasabi kasi sa 1917 Immigration Act, pinagbabawal ang sinumang dayuhan ang tumapak sa United States na walang financial support. Hindi lang yun, napakarami ang nakapaloob dito sa Immigration Act na to. Meron pa nga na kapag ang isang dayuhan ay 16 years old pataas na at hindi pa marunong magbasa at magsulat, pinagbabawal din na makapasok sa lupain ng United States.
Kumbaga, kung meron mang tinanggap ang Amerika na refugee na Hudyo, sobrang kakaunti lang ang bilang nito. Kahit na may kinaharap pa na krisis ang milyon-milyong mga Hudyo mula sa Nazi na talagang seryoso silang tugisin at ubusin ang lahi nila sa buong Germany. Kaya isa yan sa adlang kay Manuel Quezon para tulungan ng mga refugee ng mga Hudyo. Pero para kay Quezon, hindi lang ito basta simpleng political crisis, kundi problema na ito pagdating sa humanitarian. Sumulat si Quezon, sabi niya, while our foreign relations are still under the control and supervision of the government of the United States, we are faced from time to time with questions affecting nationals of our countries, such as that of political refugees seeking admission into our shores. Our government has shown every desire to do everything possible for these unfortunate people who are without a home and without a country. We are glad to extend to them our helping hand to an extent compatible with the interests of our people. Si Quezon ay hindi Jewish o Hudyo. Ang Germany ay nasa halos 10,000 kilometers ang layo mula Maynila. Ibig sabihin halfway around the world. Pero para kay Pangulong Quezon, ang pagtanggap sa mga Hudyo, yun ay simple na tama at dapat gawin. Sa tulong ng negosyanteng Frieder Brothers, daan-daang Hudyo ang dumating sa Pilipinas. Nasakay ng barko galing Europa na dumaong sa pier ng Maynila. Actually, 10,000 talaga ang gusto ni Quezon na papasukin sa Pilipinas na balak niya sana ilagay sa Mindanao. Pero 1,200 lang ang nakarating. Binigyan pa sila ni Pangulong Quezon ng 4 na hektarya na sarili niyang lupa sa Marikina. Sabi niya, if they have no place to go, I have a small land in Marikina. They are welcome to settle there. Sabi pa niya, we are showing the world the kind of people we really are. Hospitable, just, and humane. Ngayon, nakatayo ang Grand Monument na matatagpuan ngayon sa Tel Aviv, Israel, na tinawag na Open Door Monument, na nakasulat ang sinabi ni President Manuel Quezon. It is my hope and indeed my expectation that the people of Philippines will have in the future every reason to be glad that when the time of need came, their country was willing to extend with a hand of welcome. Ito ang tanda ng unang pagkakaibigan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Pilipino dahil hindi lang binuksan ng mga Pilipino ang pinto ng kanilang bansa para sa mga Hudyo, kundi binuksan din nila ang kanilang puso para tanggapin sila ng buo at ituring na kabilang sa pamilya. Taong 1948, pagkaraan ng ilang taon, nangyari ang isang himala. Naganap ang propesiya sa Biblia mula sa abo ng Holocaust. Nabuhay muli ang bansang Israel. Pilipinas lamang ang tanging bansa sa Asya na bumoto sa United Nations na itatag ang Israel bilang isang bansa. Ito ang sinabi sa propesiya sa Biblia sa aklat ni Ezekiel. I saw a great and many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. And the Lord asked me, Son of man, can these bones live? I said, Lord, you alone know. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will put my spirit in you, and you will live. And I will settle you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken and I have done it. Ibig sabihin, dito pa lang talaga na itatag ang bansang Israel. Nagkawatak-watak kasi ang mga Israelita sa iba't ibang panig ng mundo noon dahil sa mga iba't ibang imperyo na sumakop dito. Naging Palestine pa nga ito. Sino ang mga Palestine? Sila lang naman yung mga Filisteo noon na mortal na kaaway ng Israel panahon pa nina Abraham, Jacob at Isaac. Anyway, gagawin ko din ng video yan. Medyo mahaba-habang kwentuhan yan eh. Tsaka sobrang interesting talaga ang timeline ng history ng Israel. Kaya abangan ang mga susunod na video ko tungkol dyan.